Hello, aking mga kakitchenatics. Heto, laham maktom na naman tayo. So, meat maktom. Ito na yung naluto ko. Pinapakita ko muna sa inyo. Tapos, syempre, kasi laham or meat, so matigas. So, ang gagawin ko is, i-pressure cooker ko muna siya. Pero yan, lalagyan ko pa rin siya ng mga ingredients niya. Medyo marami-rami yung karne, so medyo marami yung ingredients na nilagay ko. Dalawang klase ang pagluluto ko, dalawang recipe sa karne na yan. So, medyo marami. Yan, palambutin natin kasi with with bones, may buto. Ayan, so pakuluan natin. Yan, ilak natin yung ating pressure cooker. Maliit nyo lang tignan yan, pero marami siyang kakargahin. Malaki-laki yan sa personal. O, diba? Ayan, so ipakulo natin. Pinakuluan ko siya ng 25 to 30 minutes. Ayan. Pagka 30 minutes, pinatay ko na siya. Tapos, siyempre, habang inihintay ko, nagpe-prepare ako ng mga gagamitin ko sa aking pagluluto. Ayan, yung aking onions, naghihiwa ako. Pinakita ko pa talaga sa inyo yung aking mukha, diba? Huwag na kayo magsawa. Kailangan medyo ipakipakita rin natin. Ayan, yung aking garlic. Kasi wala akong naka-ready, so i-mince ko. Mince garlic, ayan. Hindi ko masyadong ginagrind ng mabuti. Yung konti lang siya. So, eto, umpisahan natin sa garlic. Kailangan medyo mag-brown siya para naman bango. Tapos, alam nyo, masarap kasi pag yung medyo marami yung garlic niya. Tapos, yung ating onions. Nilagyan ko na ng onions kanina doon sa pressure cooker, pero lalagyan pa rin natin dito kasi gusto ko yung igisa para masarap siya. Tapos, lalagyan pa rin natin pero konti lang yung ating mga ingredients. Yung may cardamom, may cinnamon stick, tapos bay leaves, tapos may cloves din siya. Ayan. Tapos, igisa natin. Tapos, ito na yung aking nilutong karne. Diba sabi ko nga sa inyo, habang pinapakuluan ko kanina is nire-ready ko lahat ng mga gagamitin ko. So, ito na yon, malambot na siya. Ayan. Dalawang klase ang luluto ko dyan. So, ito, pinati ko lang siya. Ayan, kasi medyo may darating kami mga ilang pirasong panauhin lang. Diba? Hindi bisita. Sinabi ko kasi naiintindihan nila. Ayan. So, lalagyan pa rin natin ng half teaspoon na turmeric. Tapos, half teaspoon na black pepper. Ayan. Tapos, half teaspoon din na coriander powder. Kailangan meron yung mga yan, hindi yan mawawala kasi pag hindi nila nalasahan is hindi siya parang Arabic food, diba? Parang maging Philippine food siya. Diba? Mayroon pa. Tapos syempre, igisa natin mabuti. Takpan din natin para siya mag-moist at magisang mabuti. At ito na yung aking tomato. Naka-encan yan. Tapos, ayan, ginrind ko siya. Gamit ko palagi yung ganyan kasi peel na siya, wala na siyang balat. O, diba? Tapos, i-grind lang siya. Ayan. Gisa pa rin natin siyang mabuti. Tapos, tatakpan din natin para maluto yung ating tomato. Pag nagisa-gisa na yung aking tomato, syempre, natin siya. Titignan natin. Diba? Hindi pa pala. Tapos, tingnan natin.
Ayan, lalagyan ko pa rin, may nakalimutan ako, inilagyan ko ng mild curry na half teaspoon lang siya para medyo mag-iba ang lasa. Pero parang may lasang kakaiba. O, diba? Yan, mild curry powder. Tapos, ano pa yung lalagay ko dyan? Yung seasoning, meat powder seasoning. Tiga half teaspoon lang para hindi siya masyado. Tapos ayan, yan ang sekreto daw ng yung mga vinegar na 1 teaspoon. Diba? Tapos lalagyan ko rin siya ng potato para naman masipsip niya yung basta mag-iba yung lasa, masarap. Ayan, yung ating maktom. Pakuluin pa rin natin siya ng pakuluin kasi gusto ko maging soft yung ating potato. Yung hindi siya durog pero soft siya, tender. Diba sabi nila? Ayan. Medyo din alam niyo yung sabaw niya, yung kanyang broth, syempre yung pinaglagaan ko ng karne. Yan ang nilagay ko. Kaya nakita nyo medyo maraming tubig siya. Tapos syempre, pinakulo ko ng pinakulo hanggang sa naluto. Ay ito na, luto na yung ating meat maktom or laham maktom. Maktom ang tawag nila kasi dito eh.